Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 2, ang paglikha. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis 1. Ang ama at ang anak ay nakibahagi sa makapangyarihan at kamangha-manghang gawaing pinag-isipan nila, ang paglikha ng mundo. Ang lupa ay lumabas mula sa kamay ng lumikha na napakaganda. May mga bundok at burol at kapatagan, at sa gitna nila ay may mga ilog at anyong tubig. Ang daigdig ay hindi isang malawak na kapatagan, ngunit ang monotony ng mga tanawin ay nabasag ng mga burol at bundok, hindi mataas at basag-basag gaya ngayon, ngunit regular at maganda ang hugis. Ang hubad, matataas na bato ay hindi kailanman nakita sa kanila, ngunit nakahiga sa ilalim ng ibabaw, na tumutugon bilang mga buto sa lupa. Ang tubig ay regular na nakakalat. Ang mga burol, bundok, at napakagandang kapatagan ay pinalamutian ng mga halaman at bulaklak at matataas, marilag na mga puno sa bawat paglalarawan, na maraming beses na mas malaki at mas maganda kaysa sa mga puno ngayon. Ang hangin ay dalisay at nakapagpapalusog, at ang lupa ay tila isang marangal na palasyo. Ang mga anghel ay namasdan at nagalak sa kahanga-hanga at magagandang gawa ng Diyos. Matapos likhain ang lupa, at ang mga hayop na naririto, isinagawa ng ama at anak ang kanilang layunin, na idinisenyo bago ang pagbagsak ni Satanas, na likhain ang tao ayon sa kanilang sariling larawan. Sila ay gumawa ng sama-sama sa paglikha ng lupa at bawat buhay na bagay na naririto. At ngayon sinabi ng Diyos sa kanyang anak, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Habang si Adan ay lumabas mula sa kamay ng kanyang tagapaglikha, siya ay may marangal na taas at may magandang symmetry. Siya ay higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa mga tao na nabubuhay ngayon sa lupa, at maayos ang proporsyon. Ang kanyang mga katangian ay perpekto at maganda. Ang kanyang kutis ay hindi maputi o matingkad, ngunit namumula, kumikinang sa mayamang kulay ng kalusugan. Si Eva ay hindi kasing tangkad ni Adan. Umabot ng kaunti ang ulo niya sa balikat niya. Siya rin ay marangal, perpekto sa symmetry, at napakaganda. Ang walang kasalanang pares na ito ay walang suot na artificial na kasuotan. Sila ay dinamitan ng isang takip ng liwanag at kaluwalhatian, gaya ng suot ng mga anghel. Habang sila ay nabubuhay sa pagsunod sa Diyos, ang bilog ng liwanag na ito ay bumalot sa kanila. Bagamat ang lahat ng ginawa ng Diyos ay nasa kasakdalan ng kagandahan, at tila walang kulang sa lupa na nilikha ng Diyos upang mapasaya sina Adan at Eva, ngunit ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanila sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang halamanan para sa kanila. Ang isang bahagi ng kanilang panahon ay dapat abalahin sa masayang gawain ng pagbibihis sa hardin, at isang bahagi sa pagtanggap ng mga pagdalaw ng mga anghel, pakikinig sa kanilang pagtuturo, at sa masayang pagninilay. Ang kanilang trabaho ay hindi nakakapagod ngunit kaaya-aya at nakapagpapalakas. Ang magandang hardin na ito ang magiging tahanan nila. Sa hardin na ito naglagay ang Panginoon ng mga puno ng iba't ibang uri para sa kapaki-pakinabang at kagandahan. May mga punong-puno ng mayayabong na bunga, ng masaganang halimuyak, maganda sa mata, at kaaya-aya sa lasa, na dinisenyo ng Diyos upang maging pagkain ng banal na mag-asawa. Nariyan ang magagandang baging na tumubo ng matuwid, kargado ng kanilang pasanin ng bunga, hindi katulad ng anumang nakita ng tao mula noong taglagas. Ang prutas ay napakalaki at may iba't ibang kulay, ang ilan ay halos itim, ang ilan ay lila, pula, rosas, at mapusyaw na berde. Ang maganda at malago na paglago ng prutas sa mga sanga ng baging ay tinatawag na ubas. Hindi sila tumilapon sa lupa, bagamat hindi sinusuportahan ng mga trellis, ngunit ang bigat ng prutas ay yumuko sa kanila. Masayang gawain ni Adan at Eva na bumuo ng magagandang busog mula sa mga sanga ng baging at sanayin sila, na bumubuo ng mga tirahan ng magagandang, buhay na mga puno at mga dahon ng kalikasan, na puno ng mabangong prutas. Ang lupa ay nabalot ng magagandang halaman, habang ang libu-libong mga mabangong bulaklak ng bawat uri at kulay ay umusbong sa masaganang kasaganaan sa kanilang paligid. Lahat ay mainam at maluwalhating inayos. Sa gitna ng halamanan ay nakatayo ang puno ng buhay, na ang kaluwalhatian nito ay higit sa lahat ng iba pang mga puno. Ang bunga nito ay parang mga mansanas na ginto at pilak, at dapat na mapanatili ang kawalang kamatayan. Ang mga dahon ay naglalaman ng mga katangian ng pagpapagaling. Sina Adan at Eva sa Eden. Napakasaya ng banal na mag-asawa sa Eden. Ang walang limitasyong kontrol ay ibinigay sa kanila sa bawat buhay na bagay.
Ang leon at ang tupa ay naglalaro ng mapayapa at hindi nakakapinsala sa kanilang paligid, o nakatulog sa kanilang paanan. Ang mga ibon na may iba't ibang kulay at balahibo ay lumilipad sa gitna ng mga punong kahoy at bulaklak at tungkol kina Adan at Eva, habang ang kanilang malambing na musika ay umalangaw-ngaw sa gitna ng mga punong kahoy bilang matamis na pagsang-ayon sa papuri ng kanilang mailalang. Sina Adan at Eva ay nabighani sa kagandahan ng kanilang tahanan sa Eden. Tuwang-tuwa sila sa maliliit na mga awit sa kanilang paligid, suot ang kanilang matingkad ngunit matikas na balahibo, at pinatutugtog ang kanilang masaya at masayang musika. Ang banal na mag-asawa ay nakipag-isa sa kanila at itinaas ang kanilang mga tinig sa magkakatugmang mga awit ng pag-ibig, papuri, at pagsamba sa ama at sa kanyang mahal na anak para sa mga tanda ng pag-ibig na nakapaligid sa kanila. Nakilala nila ang kaayusan at pagkakaisa ng paglikha, na nagsasalita ng karunungan at kaalaman na walang hanggan. Ilang bagong kagandahan at karagdagang kaluwalhatian ng kanilang tahanan sa Eden ang patuloy nilang natutuklasan, na pumupuno sa kanilang mga puso ng mas malalim na pagmamahal at nagdulot mula sa kanilang mga labi ng pagpapahayag ng pasasalamat at paggalang sa kanilang lumikha. Dito nagtatapos ang Kabanata 2. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.